Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Tio Pisto at shout out kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1906 hanggang 1910. Walang dapat handgun. Walang pakialam na umiling si Han Sanchen. Sa kanyang opinyon, ang pag-ibig ay dapat maging tapat sa isang tao. Kung ang pag-ibig ay mayayanig ng kagandahan, hindi karapat-dapat na tawaging pag-ibig. Bilang lalaki, kung hindi niya kayang pasanin ang pinakapangunahing responsibilidad sa pamilya at hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang babae, anong klaseng lalaki iyon? Nga pala, oras na ba para ipaliwanag sa akin ang 4 na gate at 3 bulwagan? Tinanong ni Aaron, ano ang pattern ng apocalypse? Walang alam ang Aaron tungkol dito. Ngayong dumating na siya sa apocalypse, sa tingin niya ay oras na para malaman ang mga bagay na ito. Ang tinatawag na 4 na gate ay pinangalanan sa 4 na simbolo sa 8 trigrams. Ito ay Qinglong Gate, Baihu Gate, Zuke Gate at Xuanwu Gate. Bawat isa sa 4 na gate ay may kanya-kanyang pinuno, habang si Yik ang pinuno ng 4 gate at may pinakamataas na boses sa 4 na gate. Kung tungkol sa 3 bulwagan, sila ay Chen Kun Hall, Liang Hall at Yin Yang Hall. Ang pinuno ng 3 bulwagan ay isang lalaking nagngangalang Ching Feng. Paliwanag ni Fang Zan. Sa madaling salita, sa buong apocalypse, si Ilaw at siya Ching Feng ang may pinakamaraming kapangyarihan. Ang Aaron ay nagdududa na kung ang pinuno ng 4 na gate at 3 bulwagan ay kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng apocalypse, ito ay tulad ng isang paghaharap sa pagitan ng dalawang hukbo. Sa opinyon ng Aaron, ang ganitong sitwasyon ay madaling masira ang mga contradiction. Sa sandaling masira ang contradiction, hindi magkakaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Natatakot ako na ang apocalypse ay bumagsak sa isang iglap. Hindi ito magandang sitwasyon. Halimbawa, noong sinaunang panahon, sinubukan ng 3 kaharian ang kanilang makakaya na pigilan ang isa't isa, na siyang pinakamagandang anyo ng pag-iral. Bakit hindi ito ginawa ng apocalypse? Sinasabi na may mas mataas na karakter na nabubuhay sa apocalypse. Siyempre, alamat lang, dahil 200 years old na itong lalaking ito. Dapat patay na siya, sabi ni Fang Zan. 200 taon. Nagulat si Aaron at nagtanong, gaano katagal umiral ang apocalypse? Halos 300 taon. Aaron, 300 taon. Wala bang apocalypse sa Qing Dynasty? Mukhang kahanga-hanga ang lihim na binabantayan ng apocalypse. Huminga ng malalim si Aaron at sinabing, hindi ko alam kung kailan ko malalaman ang sikreto ng apocalypse, na nagpapakurious sa mga tao. Hindi ba ito isang pagkakataon? Hanggat maaari mong maabot ang antas ng Chanzi, natural mong malalaman ang sikreto ng apocalypse. Aaron biglang ang iba pang bahagi labanan kinuha pumili ng kilay, siya ay hindi ang antas ng karakter tao, para sa lihim ng pahayag, siya ay dapat na napakalinaw ay. Nang makita ang ekspresyon ni Aaron, nahulaan ni Fang Zan na ang taong ito ay may masamang intensyon at mabilis na sinabi, huwag mo akong bigyan ng anumang payo. Hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Ito ang tuntunin ng apocalypse. Walang sino man ang makakagawa ng exception. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin ng kaunti nang hindi sinasabi sa akin ang lahat? Sabi ni Aaron. Maingat na umiling si Fang Zan at sinabing, wala pang 1 buwan, maaaring alam mo na. Bilisan mo at magsanay ng mabuti. Kung hindi, hindi mo lang malalaman ang sikreto ng apocalypse, kundi gagawa ka rin ng malaking biro. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na imulat ang kanyang mga mata. Upang hindi mabigyan ng anumang pagkakataon si Aaron, tumakas si Fang Zan,
ngunit sa sandaling umalis siya, ang ilang mga dilaw na karakter ay lumapit sa Aaron. Ang ilang mga tao ay tumingin kay Jiang Yingying at nagkomento sa kanya, at ang kanilang mga mata ay puno ng masamang intensyon. Tiningnan pa nila ang ilang espesyal na bahagi ng katawan ni Jiang Yingying. Ang sarap talaga ng babaeng ito. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng lasa ng babae. Nakakaakit talaga. Kung hindi mo siya hahayaang makipaglaro sa atin, sasakupan natin siya sa hinaharap, para hindi siya mabuli dito. Beauty, ang hirap pala ng training. How about having a rest and playing with us? Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagnanais para kay Jiang Yingying, na nagpapangingit sa kanyang mga ngipin. Ayaw niyang tinatitigan siya ng mga lalaking ganito. Huwag kang pumili ng kahit ano, o hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Aaron malamig na boses sabi sa ilang mga tao. Oh, boy, napaka-rampant mo. Akala mo talaga apprentice ka ni Hilaw, kaya hindi mo kami mapapansin. Sa Changqi, malakas kang magsalita. You are such a young master. Kung hindi ka mananatili sa bahay at masiyahan sa iyong kaligayahan, darating ka sa apocalypse at mapapahiya ang iyong sarili. Bakit? Sa aking palagay, ang iyong pamilya ay dapat na nagbayad ng malaking pera. Kung hindi, paano ka magiging apprentice ni Hilaw? Maraming tao ang nanunuya sa Aaron. Ngayon ay may kasabihan sa Apocalypse na ang pamilya ni Aaron ay may napakaraming pera upang suportahan siya, upang siya ay maging isang apprentice ng nakatatandang Yi. Sa madaling salita, ang pag-apprentice ng Aaron ay binili ng pera, na naging dahilan upang kinutya ito ng maraming tao. I advise you to get out of here, or you will have no chance to live. Aaron liwanag sinabi. Ang mga salitang ito ay hindi sapat na galit sa kanya, sa Yanjing Yuncheng, Aaron nakatanggap panlilibak ay hindi lamang kaya, siya lamang nag-aalala tungkol sa Jiang Yingying ay hindi maaaring makatulong ngunit turuan ang mga guys. Bagamat sila ay mga taong apocalypse, sila lamang ang pinakamababang antas ng mga dilaw na karakter. Hindi mahirap turuan sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jiang Yingying. Napakalakas ng brag, pero naglakas loob ka bang makipag-usap sa amin gamit ang iyong mga kamao? Well, kung natalo ka, paano kung ipaubaya sa amin ang babaeng ito? Tatawagan kita kapag nakita kita sa hinaharap. Maaari ka naming takpan. Dahil doon, tumangala ang ilang tao at nagtawanan. Sa oras na ito, naikuyom ni Jiang Yingying ang kanyang kamao. Tingnan ang ganitong uri ng sitwasyon, si Aaron ay walang magawang umiling, bamaantong hininga, ako ay sapat na upang ipaalala sa iyo, hindi nakakagulat na ako. Gusto mo bang lumaban? Jiang Yingying is biting back slot tooth to ask a few people, Beauty, ayaw ka naming masaktan. Oo, gusto ka pa rin naming maawa. Paano kami magiging handa na saktan ka? Hindi imposibleng makipagkompetensya, ngunit paano ang pagpunta sa aking silid sa ibang lugar? Ang mga taong ito ay tumatakbo sa tren, ngunit hindi nila alam na ang panganib ay papalapit na. Jiang Yingying galit sa sukdulan, mag-aaral flashed isang dampi ng dugo, patungo sa ilang mga tao. Lumingon si Aaron at hindi makayanang makita ang susunod na malupit na larawan. Hindi nagtagal ay narinig niya ang masasakit na iyak ng mga lalaking iyon na ikinalungkot niya para sa ilang tao, hindi magandang manakit ng sinuman, ngunit ang mga babae ay napakaingat. Bamaantong hininga si Aaron at sinabing, nang sabihin ito ni Aaron ay tila hindi niya namalayan na na-provoke din pala niya ang isang babae, at hindi mababa ang status ng babaeng ito sa Apocalypse, gusto mo bang lumaban muli? Pagkatapos ng hiyaw ng sakit, tanong ni Jiang Yingying. Hindi mapigilan ni Aaron na iikot ang kanyang ulo ng may pagtataka. Ang mga lalaki ay bumagsak lahat sa lupa, at siya ay tumingin kay Jiang Yingying ng may takot. Tila ang aral na ito ay nagpapahirap sa kanila. Hindi inaasahan ng ilang tao na si Jiang Yingying, isang maselang babae, may ganoong mabangis na lakas. Bagamat sila ay mga dilaw na karakter, sila ay nakapunta sa Changqi sa loob ng ilang taon. Hindi malakas ang kanilang lakas, ngunit mas malakas pa rin sila ng kaunti kaysa sa mga eksperto sa secular na mundo. Hindi nila inaasahan na wala silang laban sa harap ni Jiang Yingying, wala na. Mali tayo, at hindi na tayo mangangahas muli. Nevexia, hindi tayo ng ahas. Tuldok, let us go. Ilang mga tao ang isang pares ng humingi ng awa na pagpapakita kay Jiang Yingying ay nagsabi. Si Jiang Yingying ay huminga ng malalim at marahas na sinabi, umalis ka rito. Ang ilang mga tao ay naaamoy pananalita,
gamulong at gumagapang, hindi ng ahas na manatili kahit kaunti. Hindi napigilan ni Aaron na matawa kay Jiang Yingying at sinabing, "Yingying, babae ka. Kailangan mong maging banayad." Sa harap ng Aaron, hindi ipapakita ni Jiang Yingying ang kanyang mabangis na anyo. Agad niyang binago ang mukha at sinabing, "Sa susunod ay malumanay ko silang pakakawalan." Nalungkot si Aaron kaya't sinabi niyang, "Magsanay ka. Sa araling ito, walang dapat manggulo sa atin." Sa di kalayuan, ibang tao ang nakakita sa eksena, at halatang napakapangit ng kanyang ekspresyon. Ang taong ito ay si Gang Tian. Bagamat natalo si Gang Tian ng Aaron, dahil hindi pinansin ng Aaron ang yellow character level, gusto niyang gumawa ng malaking biro ang Aaron sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang husay ni Jiang Yingying ay ngayon lang nagulat sa kanya. Kahit si Jiang Yingying ay napakalakas. Ano ang lakas ng Aaron ngayon? Hindi kaya para sa kanya, nakakapasok lang sa Apocalypse, ang yellow character level ay napaka-unbearable. Hinahanap mo ba ako? Sa lugar ng ikatlong hall ng Apocalypse, pinagmamasdan ni Lintong ang magandang figure sa kanyang harapan. Puno ng infatuation ang mga mata niya. Para sa maraming tao ng Apocalypse, ang babaeng nasa harap niya ang kanilang pangarap. Si He Xiaoxiao ay hindi lamang may mataas na posisyon, ngunit mayroon ding kagandahan na gusto ng mga tao sa unang tingin. Si Lintong ay isa rin sa maraming humahanga kay Xiaoxiao. Sayang naman ang pagiging malamig niya Xiaoxiao, kahit si Lintong, ang anak ng langit, ay hindi nahawakan. Dahil siya ang ama ni Xiaoxiao ang pinuno ng tatlong bulwagan, ang kanyang paningin ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na si Lintong ay tawaging anak ng langit, wala ito sa paningin ni Xiaoxiao. Ang mga taong makikita niya ay dapat ay ang mga nakaranas ng pagsubok sa kuweba ng Diablo at na-promote sa core ng Chanzi level. Nakakalungkot na walang nakagawa nito sa Changqi sa loob ng 10 taon, mas malaki sila kaysa sa kanya Xiaoxiao. Lumingon si He Xiaoxiao at mas nahumaling ang mga mata ni Lintong. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Lintong, ngunit sa tuwing makikita ko siya, ito ay magbibigay kay Lintong ng magandang visual impact. Sa pananaw ni Lintong, walang kapantay ang kanyang kagandahan. Siyempre, hindi rin itinatanggi ni Lintong na blessing ang status ni Xiaoxiao. Pagkatapos ng lahat, Xiaoxiao ay anak ni He Qingfeng, ang pinuno ng tatlong bulwagan. Kapag naging manugang na siya ni Qingfeng, malilinang siyang mabuti ni Qingfeng. Sa hinaharap, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon na maging pinuno ng susunod na henerasyon ng tatlong bulwagan. Napakalaki ng tukso ng gayong mga karapatan. Tulungan mo akong humanap ng paraan para patayin si Aaron. Malamig na sabi ni He Xiaoxiao. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lintong na sumimangot. Paano siya Xiaoxiao biglang nagkaroon ng ganoon kalakas na intensyon na patayin si Aaron? Anong nangyari sa dalawa? Anong ginawa niya sayo? Naikuyom ni Lintong ang kanyang kamao at galit na sinabi. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung kaya mo. Sinabi ni He Xiaoxiao na may hangin ng supremacy na hinamak niyang ipaliwanag kay Lintong kung bakit gusto niyang patayin si Aaron. Sa kanyang palagay, kailangan lang gawin ni Lintong kung ano ang sinabi niya sa kanya. Nanaginip si Lintong na mamamatay si Aaron. Bago pa man dumating ang Aaron sa Apocalypse, paulit-ulit niyang ginawang gulo ang Aaron. Sayang at hindi naging maayos ang usaping ito. Kahit na hinayaan niyang lumaban si Fang Zan, nagkaroon ng aksidente sa huli. Alam ni Lintong sa kanyang puso na hindi magiging madali para sa Aaron na mamatay. Sa araw na iyon, sa Bifeng Manor sa Yuncheng, bagamat nailigtas ni Ilaw ang Aaron sa pinakakritikal na sandali, siya at si Fang Zan ay lumaban ng pabalik-balik sa maagang yugto, na sapat na upang ipakita ang lakas ng Aaron. Sa opinyon ni Lintong, ang pinakamahusay na paraan para patayin si Aaron ngayon ay ang maghintay. Kapag tinanggap ni Aaron ang hamon sa pag-promote ng antas ng Chanzi, at kapag pumasok si Aaron sa kuweba ng Diablo, wala siyang magagawa kundi ang mamatay. Hindi na niya kailangan ang labis na pagsisikap ni Lintong. Sandali na lang at mamatay na siya. Hindi mo ba alam na sasali siya sa promotion challenge ng Chanzi level? Sabi ni Lintong, kailangan mo bang hintayin na mamatay ang basurang ito? Ikaw ba, bilang anak ng langit ng Apocalypse, ay hindi mo man lang magawa ito? May bakas ng sama ng loob sa mga kilay ni He Xiaoxiao. Siyempre, alam niya na ang Aaron ay sasali sa hamon sa promosyon, at alam din niya na ang Aaron ay tiyak na makapasok sa kuweba ng Diablo, ngunit hindi siya makapaghintay.
Ang pagwawalang bahala ni Aaron ay nasaktan siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya na naramdaman niyang napabayan si Xiao Xiao. Ang pakiramdam na ito ay ginawa ang kanyang walang tulog buong gabi, lamang Aaron's kamatayan, upang pagaanan ang kanyang kalooban. Huminga ng malalim si Lin. Lintong, bawal magpatayan sa Apocalypse. Ito ay isang tuntunin na walang sino man ang maaaring lumabag. Kung si Aaron ang napatay niya, kahit na siya ay anak ng langit, siya ay mapaparusahan kung siya ay kilala ng mga tagalabas. Malaki ang posibilidad na masira ang kinabukasan ni Lintong dahil dito. Higit pa rito, ang Aaron ay mamamatay kung hindi niya ito gagawin. Sa kanyang opinyon, hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay. Hi Xiao Xiao, naniniwala akong mas alam mo ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isa't isa sa Apocalypse kaysa sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mo at sa kanya, ngunit hindi mo kailangang saktan ang iyong sarili o kahit na ang interes ng kabuuan, 3 bulwagan dahil sa naturang basura. Sabi ni Lintong, "It's my business." Wala itong kinalaman sa third hall. Ngumisi si Hi Xiao Xiao nang may pang-aalipusta. Sa kanyang palagay, si Lintong ay mahiyain at walang lakas ng loob na gawin ito, kaya gagawa siya ng dahilan. Halatang personal na negosyo niya iyon. Paano ito maiuugnay sa 3 bulwagan? Ikaw ay anak ni Hi Qingfeng, ang pinuno ng 3 bulwagan. Kapag nalaman ng mga tao na namatay si Han Sanchen dahil sa iyo, sa palagay mo ba pagkatapos hayaang hawakan ni si Men ang hawakan, hindi na nila guguluhin ang iyong ama? Bagamat ang 4 na tarangkahan at 3 bulwagan ay hindi magkatugma sa loob ng maraming taon, ang mga contradiction sa pagitan nila ay umiral sa loob ng maraming taon, paliwanag ni Lintong. Sumimangot si Hi Xiao Xiao. May katotohanan ang sinabi niya. Mayroong ilang maliliit na salungatan sa 4 na pintuan at 3 bulwagan. Bagamat hindi sila lumalabas sa entablado, ang mga salungatan na ito ay totoo. Kung namatay si Aaron dahil sa kanya, ang bagay na ito ay hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa buong 3 bulwagan at sa kanyang ama. Lintong, ngayon maraming mga tao ang kumukuha ng Aaron na hamon bilang isang biro, ngunit si Lintong ay napakalinaw tungkol sa lakas ng Aaron. Hindi mahirap para sa kanya na ma-promote sa antas ng prefecture. Bagamat isa si Fang Zan sa nangungunang 10 eksperto sa nakaraan, walang makakapalit sa kanya kahit ngayon. Ito ay sapat na upang ipakita na si Fang Zan ay makapangyarihan sa tuktok. Kahit na maraming taon na siyang nagretiro, hindi pa rin mababawasan ang kanyang lakas. Maaring pilitin ng Aaron si Fang Zan na manguna, na siyang patunay ng lakas ni Aaron, alam mo namang tanong ni Fang Zan Lintong. Puno ng kawalang kasiyahan ang ekspresyon ni Hi Xiao Xiao at sinabing, tinatanong kita kung gaano katiyak ang Aaron na ma-promote siya sa antas ng prefecture at kung ano ang relasyon kay Fang Zan. Kailangan mo lang sagutin ang tanong ko. Walang choice si Lintong kundi ngumiti. Napakalakas ng personalidad ni Hi Xiao Xiao, na mararamdaman mula sa mga detalyeng ito. Gayunpaman, mayroon siyang gayong mga kwalifikasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Qingfeng, at siya ay nasa 3 hall ng palasyo, minsang nakipag-away si Han Sanchen kay Fang Zan, at pinilit pa niya si Fang Zan na gamitin ang kanyang natatanging palm sword. Sa tingin mo, gaano katiyak ang ganitong uri ng lakas na may promote sa antas ng DZ? Sabi ni Lintong, may kislap na pagtataka sa mga mata ni Xiao Xiao. Bagamat hindi pa nasa hustong gulang si Fang Zan nang umalis siya sa Apocalypse, hindi maliit ang prestihiyo ni Fang Zan sa Apocalypse. Narinig niya ang tungkol sa marami sa mga gawa ni Fang Zan at alam niya ang kapangyarihan ng palm sword ni Fang Zan. Ang nangungunang 10 master ngayon, at maraming tao ang natatakot sa palm sword ni Fang Zan, ang pamatay na hakbang na ito ay naririnig na hindi kayang labanan ng maraming tao. Aaron, kapag nakikipaglaban kay Fang Zan, maaari bang pilitin si Fang Zan na gawin ang kanyang makakaya, kahit ang palad ni Fang Zan ay hindi makayanan ang Aaron? Hi Xiao Xiao not to believe of say, syempre hindi. Kung si Lilaw ay hindi dumating para iligtas ang Aaron, namatay. Namatay na sana siya ngayon, pero kung magagawa niya ito, sapat na ang kanyang lakas para ma-promote sa prefecture level, paliwanag ni Lintong. Tumanggo si Hi Xiao Xiao. Bagamat labis niyang hinamak ang Aaron, hindi lahat ay kwalipikadong gawin ito. Naguguluhan si Hi Xiao Xiao. Paano malalaman ni Lintong ang napakaraming bagay? Ang pakikipaglaban ni Aaron kay Fang Zan ay dapat sa secular na mundo, nabalitaan ko na matagal ka nang wala sa Apocalypse.
Gusto mong mamatay si Aaron sa sekular na mundo. Xiao Xiao ay nanunuya na maraming tao ang hindi nasisiyahan kay Lintong dahil sa katotohanan na ang Aaron ay kinuha bilang isang apprentice ng mga matandang kamag-anak ni Lee. Lintong, bilang anak ng langit, tiyak na ayaw niyang ninakawan ng Aaron, kaya makatwiran na gusto niyang patayin si Aaron kapag hindi siya nasisiyahan. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay dumating sa apocalypse na buhay, na nagpapakita na ang plano ni Lintong ay hindi naging matagumpay. It's my own business. Ito ay wala sa iyong negosyo. Lintong Road. Nagsimulang ngumiti si Xiao Xiao. Ang kanyang magandang ngiti ay hindi may larawan. Muli ay nasilaw niya si Lintong, hindi ko inaasahan na ang anak ng langit ay matatakot na maaga ng limelight ng ganitong uri ng basura, nakakatawa. Tumawa si Xiao Xiao. Kung may ibang nang ahas na magsabi niyan, hindi na makakatulong si Lintong sa pagkukwento, ngunit ang kaharap niya ay ang pinuno ng 3 bulwagan, at si Lintong ay walang lakas ng loob at kwalifikasyon. Ako ay napaka-curious. Naglakas loob ka bang sabihin sa akin kung bakit gusto mong patayin si Aaron? Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!